Ano na kayo? Kapitan Dennis Austria ng San Anastasia Santo Tomas. Una, congratulations. Maraming salamat po. Kap, ano ang masasabi mo sa tiwala na ibinigay mo ni sa'yo? Napaka-overwhelming po sapagkat hindi ko po akalain na ako po ay lalamang ng mahigit 500 po sa aking mga katunggali. Dahil ako naman po ay walang pondo na pagkukunan para po sa kampanya, pero ako pinagpapasalamat sa mga kabarangay ko at pinagkatiwalaan nila ako. Matakin nyo, kayo ay wala namang malaking pondo para panustos sa inyo. Wala kampanya. Ayun. So, sa tingin nyo, bakit kayo pa rin ang pinili ng mga tao sa karamdam nyo? Sa tingin ko po, naghahanap sila ng bagong mamumuno na po pwedeng maging bagong inspirasyon nila, bagong mukha ng barangay. Kasi kayo Kap ay nagsimula sa pagiging konsyal, numero 1 konsyal. Opo, 2010 po ako magsimulang konsehal hanggang 2022. Tapos umakyat kayo mga ilang pagiging kapitan, mga ilang buwan na. Mahigit 100 taon po Ayun. nung mabakante po yung posisyon. Kaya ako po yung successor nung Kayo naging successor. Siya ang naging successor ng San Anastasia. Ngayon Kap, kayo na po yung napili no, na inyong mga kababayan. Ano po yung unang first agenda na inyong pong administrasyon? Unang-una po sa mga tututukan po ng aking gobyerno ay di po yung problema, number 1 problem mo ng barangay, basura. Yun po. At saka po yung pong transient po ngayon, yung pagdagsa po ng mga transient dito ay tututukan ko rin po sapagkat ito po yung parang pinupuntahan ng mga wanted, tinitirhan dito. Kasi bagong mukha po ay parang ordinaryo na dito sa amin papalit-palit ng tao dahil sa dami ng tao. Hindi na nahalata na merong nagtatago ditong mga may kaso sa ibang lugar. Dahil ang lugar ninyo ay commercial area, no? Opo. Kaya maraming mga borders. Industrial. Industrial area. So malaki-laki Ngayon Kap, yung bang sa ngayon tira ng Santa Anastasia ay magkano na? Ang budget po namin ngayon po ginagamit namin ay 27 million. 27 million. So sa 27 million Kap, muli ngayong ikaw ay maupo. Doon sa 27 million, ano yung unahin mong proyekto, programa mo sa Santa Anastasia? Yun nga po, gusto ko pong gawa ng bagong sistema yung programa namin sa basura. May truck collector mo ba kayo? Meron mo kaming 2 truck at ito po ay humahakot ng basura araw-araw, yung 2 truck. Ang gusto ko mangyari, yung sarili namin basura ay ma-produce namin, ma-recycle namin sa bagong produkto at 20% na lamang ang maitapo namin para hindi na kami umasa sa mga dump site. So may sarili pa kayong landfill o nakikitapon kayo? Kinukuha po ng city, sinasalin po yung truck namin sa hauler nila, sa kontraktor ng munisipyo na hauler. So yun ang nakita niyo, unahin niyo. At may kinalaman naman sa mga infrastructure, mga building, Santa Anastasia, may masasayo bang kulang o covered court? Hindi na Okay po, na. sa tingin ko pong pangunahin kailangan pong tutukan ng aking administrasyon ay drainage Kanal. kanal. Okay, so yun, maganda yun. Kap, nabanggit mo kanina na ito minsan ay ginagawang pugaran ng mga may kaso, no? Anong naging hakbang o pangako ng PNP sa inyo para sa pagabol o seguridad ng inyong barangay? Basta ho, ang PNP po namin ay nakaalalay lang po sa amin sa mga oras na kailangan namin sila. At pinangangako naman ng kapulisan na sila po ay mabilis ang tutugon sa mga emergency ng barangay namin.
Sa nakaraan pong inyong, bago po kayo muling na-LL, kayo nag-succession, di ba? Successor. So ngayon, ang tanong, ilan po yung datos na naitala nung nakaraan na mga ikangay mga nahuli o mga pinaghahabol ng batas? Wala ho akong datos pero may mga insidente na gano'n na hinahanap ng ibang pulisya sa iba't ibang bayan na dito raw po nagtatago. Kinumpirma rin ito ng mga pulis, Kapno. Sinong happy natin ngayon na Si Rodel Banho, Bano? Si Police Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel Bano, po, ayun. Okay, so yan po, naging almost 600 ang labang ni Kapitan Dennis Austria sa kanyang katunggali sa pagiging kapitan. Pero ang tanong ka, panawagan po niyo sa iyong kababayan, yung mga kalaban, naging kalaban, anong mensahe niyo doon sa mga pusong hati? Hindi pinasok, hindi Basta ang masasabi ko po, tapos na po ang eleksyon. Di sana po magkaisa na po kami para sa isang layunin. At yun po ay matulungan ang aming mga kabarangay dito sa abot po ng aming kakayanan. Yung matanong ko lang po. Di po ba madami dito tayong mga apartment? Yung po mga umuupa po ba ay kinukuha po ba ng mga ang pangalan ng mga may-ari ng bahay? Tapos po binibigay sa inyo sa barangay? Opo, kinukuha po namin. Kaso ito pong mga nakaraang pag-upo ko ho, ay hindi po masyadong natutukan. Hindi po masyadong nabigyan ng diin. Hindi naghigpit ang pamahalaang barangay sa mga datos na yon. Pero ngayon po ay dahil masasabi ko na makakakuha na ho ako ng tamang tao na makakatulong sa akin para magawa ko ho ito, ay sa tingin ko po ay kaya ko na po na mahigpitan yung pagpasok at paglabas ng mga tao dito sa aming barangay. Ito po ba may kailangan pa ng ordinansa ng barangay? Para ito'y magkaroon ng kumbaga, malakas yung kanyang pwersa para maobliga yung mga presidente rito. So, may ordinansa na ho dito na nag-exist sa aming bayan. Ito yung transient ordinance. At sa tingin ko po ay kailangan po ng barangay na gumawa rin ng sarili niyang ordinansa para ho mag-fit yung ordinansa namin sa aming sariling pangangailangan. Okay. Kap, maraming salamat, Kap. Once again, congratulations sa Kapitan na Dennis Austria ng Santa Anastasia. Yung mensahe na lang sa ating sa inyong mga kabarangay na muli kayong Pinagtiwalaan. pinagkatiwalaan. Sa akin po mga kabarangay, maraming salamat po sa overwhelming support na ipinakita niyo sa akin. At asahan niyo po na sa abot ng aking kakayanan, ang mga programa at proyekto ng barangay ay may paparamdam namin sa inyo po sa mga darating na panahon. Thank you, Kap. Maraming salamat, Kapitan Maraming Dennis salamat. Austria.